European Union at syempre, ang European Union ay lead ng babaeng ito. Sabihin mo sa akin ang pangalan na gusto mo mula sa Leon. Mas madali mong sabihin sa akin yan. At syempre, isa siya sa regular na miyembro kasama ang G7. Nakikipagpulong sa G7 bawat taon. May 7 ulo. At ang 10 sungay kinakatawan sa Ursula. Kumakatawan sa European Union. At syempre, ang kasaysayan niya ay nagmula sa kasunduan ng Roma. Hindi significant na sa Roma dahil yun ay nasa likod ng bahay ng Papa. O sa ilalim ng kanyang pamumuno, ito ay ang Papa, utak ng mga bata. Kung gagawin mo itong European Union, isang konsepto ng kapapahan. At yun ay inorganisa noong 1957. Kaya ito ang 10 sungay at ang 7 ulo. Magkasama sa G7. Kasama ang babae. Meron tayong 7 ulo, meron tayong 10 sungay, at meron tayong babae nakasakay sa halimaw na ito. At ito ang unang pagkakataon, dumalo ang Papa sa G7 na ito. Eksakto sa unang pagkakataon. Nasa kasaysayan na ito na nagtagpo unang nakapag-isa ang European Union sa loob ng napakaraming taon. Ang G7 din sa loob ng ilang taon. At kaya, ang unang pagkakataon na nagsama-sama sila at kung sino pa ang nandoon, ngunit isang kinakatawan ng United Nations, yan ang halimaw. Ang katawan ng halimaw kung gugustuhin mo. Meron tayong UN Beast. Ang 10 sungay ng European Union, ang Beast. At ang G7, lahat sila ay bahagi ng halimaw na ito. Ngunit ang 10 sungay ay ang EU at 7 ulo. Ang mga pinuno ng estados ng G7, lahat ay sinakay ni Pope Francis. Iyon ang simbahang Katoliko. Mahalaga upang maunawaan din ang mga papel mismo. At binabalikan natin ang huling 2,000 na taon mula sa gitnang edad. 4,216 taon kung mababasa sa propesiya. At halatang may sugat, nakakamatay na sugat. Ang paghahayag ay tiyak na nagsasalita tungkol dito dahil ang kapapahan ay isa sa panahong iyon ay naroon ng pangkalahatang partido. 1798. Nagkaroon siya ng sugat. Tama ang kapapahan na ito. Ngunit pagkatapos ay Lateran Treaty 1920, nabawi ng kapapahan ng Vatican City. Ilang karapatan. At kaya nagsimulang maghilom ang sugat na iyon. Ito ang sinabi ng propesiya, tama, kaya ang paggaling ng sugat na iyon ay hindi bagay sa isang araw. Hindi kailangan ng oras, ito ay isang proseso hanggang sa isang malaking sugat. Isang nakakamatay na sugat ang naghihilom. Ito ay nangangailangan ng normal na buwan, buhay ng tao. Malaking settings na ito ng simbahan ng Mother Harlot Church na ito. Tama, maraming taon. At paggaling ng sugat sa kasong ito, nangangahulugan na pagkuha ng bayad ng otoridad dahil 4,216 taon sa Middle Age. Ang kapapahan na ito ay umuulan sa Europa sa gitna ng 10 sungay na ito. Tama. Kaya ngayon, nang tumayo si Pope Francis, 2015 bago ang United Nations, ito ay isang malaking hakbang ng pagpapagaling ng pagkuha ng kapangyarihan pabalik. Oo, naghahanap sa harap ng buong mundo kung gusto mo. At ngayon ay nasa 2024 sa G7 meeting na ito, lalo pang gumaling ang Papa o ang kapapahan. Nakatayo sa harap nitong pinakamakapangyarihang mga bansa sa buong mundo. G7 plus EU sa isang round table na meeting na ito.
Tulad na nakita nung eksakto, nung unang pagkakataon na nakita namin, lahat ng mga elemento ng propesiya magkasama sa isang lugar. Ang 10 sungay at ang 7 ulo kasama ang hayop. Isinulat ng babaeng magkakasama sa isang larawan. Yun ang hindi pa nangyayari hanggang ngayon. At ipinapakita kung paano mayroong pagpapagaling. Mahalagang natapos. Phoenix, masasabi mo ngayon ay ganap itong gumaling. Tumingin ulit. Nabasa natin sa bahaging ito ng versikulo 12 na tumanggap sila ng kapangyarihan bilang mga hari sa loob ng 1 oras kasama ang halimaw at sinabing may iniisip ang mga ito at binigay ang kanilang kapangyarihan at lakas sa halimaw. Ngayon, ano ang layunin ng pagbisita ng Papa sa G7? Ano ang special meeting na pinuntahan niya para pag-usapan? Ito ay may kaugnayan sa artificial intelligence. Ito ay kawili-wiling artikulo na lumabas. Actually, sa ika-27 ng Mayo ng taong ito, doon nagsimula ang World Health Assembly. Iyon ang panahong iyon. Kapag ang kometa E3 ay tumatawid sa linya ng pendulum, napakahalaga at mahalagang petsa. At ang European Blockchain Observatory at Forum, yan ang EUBOF ay pinayuhan ang European Union upang maghanda para sa pagsasama ng blockchain at artificial na katalinuhan ng AI na inaasahang makaapekto sa pananalapi, pangangalaga sa kalusugan, pamamahala ng ari-arian at mga supply chain. Kaya gusto nila itong pagsama-sama ng blockchain. Ano ang blockchain? Yan ang ugat ng CBDC, ang mga digital na pera ng sentral na bangko. Sila ay batay sa teknolohiya ng blockchain at kaya gusto nilang pagsama-samahin ng blockchain gamit ang artificial intelligence sa kalusugang iyon, eksaktong napakahalaga upang maapektuhan ang pananalapi. Walang eksaktong pagbili at pagbebenta. Makikita natin ang healthcare kaya hindi ka nabakunahan kung wala kang pasaporte, ang digital pasaporte. Hindi ka makakabili at makakapagbenta. Lahat ito ay kasama sa package. Ang buong ideya at kaya sa makatuwid, baka kakaiba. Sa taong hindi nakakaintindi ng mga relasyon, bakit ang Papa ay labis na nagmamalasakit? Artificial intelligence, baka siya sumali sa karera para pag-usapan kung ano ang kailangan natin ng regulasyon sa artificial intelligence. At sabi pa niya, ito ang relasyon. Ito ay tungkol sa pagtatatag ng control na iyon gamit ang artificial intelligence para sa kalamangan ng halimaw. Ngayon tingnan natin ang pahayag 13. Kasi dito gaya na napag-usapan natin nakaraang linggo. Pinag-uusapan ng pangalawang piraso na lumalabas. Ibig sabihin ng Estados Unidos. At mayroon silang 2 sungay na parang tupa. Isang peking dragon kaya mukhang Christian. Tupa ng bansang protestante ngunit nagsasalita ito na parang dragon. Ngayon, sa loob ng maraming taon ng bansang protestante na ito, lumaki at umunlad at tulad na napag-usapan natin noon, sa huli ay dumating ito sa lugar na ito. Kung kaya nagsimula itong magsalita na parang dragon, nagbibigay ng mga batas, kinokontrol ang pagsamba at mga ganong bagay. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ang Estados Unidos sa pag-unlad nito. At nagsimula ito sa bahaging ito, nagsimula ito na parang tupa. Tapos nagsasalita ito na parang dragon. Ang pagsasalita ay sa mamagitan ng mga batas sa makatuwid. Ang bill na ito ay iminumungkahi, hindi pumasa pero ilan sa mga bagay na iyon ay pinagtibay sa mga individual na estado. At sa pagpapatuloy, sinabi niya,